Hello everyone! General reading po ulit tayo. Check natin ano tong mga energies pagdating dito sa ano man po sign ninyo ha. Timeless reading po ito kahit kailan po makarating sa inyo to. Kung sakaling nahanap kayo na itong reading na to, maaaring para sa inyo yung mga messages na nandito. May 3, which is maaaring may concern with the family member. Basta something related sa family mo. Hindi ko alam kung may problema ba, meron bang importanteng decision to make or a situation na involved ang family member or buong pamilya. Matters din, hindi lang related sa loved ones, family, pati sa kaibigan or mga matters na may kinalaman sa loyalty or friendship. At may romance. Romance is in the air. Ay! Romance. Teka lang. Nahulog yung mga cards ko. Romance. Teka lang. Wait lang. Pulutin ko lang. Ito laging nangyayari yan na nahuhulog ang mga cards. Oops. Dali. Tayo ng isa pa. Oh, temptation will test you. Oh, kaya pala may romance. So, may umaaligid na tumutokso sa'yo. Ayan, may tukso sa paligid eh. Temptation will test you daw. Sakto katabi niya pa yung romance. So, pwedeng sa love life mo nga yan, tukso na yan. Diba may kantang ganun? Oh, tukso, layuan mo ako. Check na natin yung ibang cards. If you haven't subscribed yet, or kung hindi pa po kayo naka-like, follow, or subscribe, pa-subscribe, like, follow na rin po. And make sure na itap nyo po yung bell icon para po updated kayo every time na may upload tayo. Ayan, kung gusto nyo po akong suportahan palalo, pwede rin po kayong mag-avail ng membership sa YouTube, pwede rin kayong mag-avail ng subscription sa FB, or pwede kayong magpadala ng star sa FB, and pwede rin kayong magpadala ng super thanks naman sa YouTube. Yun po ay pag-show ng inyong support. Kung gusto nyo po akong tulungan or suportahan dito sa aking ginagawa, or kung simply natutuwa kayo sa mga readings ko, that's the way para mag-express ng ng suporta, pagtangkilik, and love na rin, no? Regalo na rin kasi yan, guys. Yun dadaan, kumbaga. Okay? Sa mga interesado nga pala sa private readings ko, sa FB page lang po ako tumatanggap ng inquiries. So, kung gusto niyo pong magtanong, dediretso po kayo sa aking official FB page. Nag-iisa lamang po yun. Although, sasabihin ko na sa inyo, marami na pong nagpapanggap na ako or mga fake na nagpapanggap na page ko. So, yung official page ko, nandyan po lahat sa link, lahat ng details. Kaya dyan nyo po tignan. So, meron ditong earth sign. Pwede rin namang may air, fire, water.
May Cancer din. Sa bottom ng deck, meron kang Chariot. Okay, so this is a connection wherein marriage is involved. Pwedeng kasal na kayo pareho o yung isa sa inyo kasal na. Bahala na po kayong mag-identify kung kaninong energy yung tinutukoy ng cards dito sa reading na to. It could be your energy or your person's energy. Yes, nakita ko na nagkaroon na ng separation dito. Nagkaroon na ng parang wala nang pagmamahal sa isa't isa or hindi, yung alam mo yung situation wherein hindi na lang talaga nagwo-work between you and this person. So, mas pinili na lang na mag-decide na maghiwalay na lang or alam mo yun, dumaan man sa legal process tong hiwalayan ninyo or talagang nagkasundo na lang kayo maghiwalay or meron na lang talagang nag-move away dito, nag-move out, no? Especially kung nagsasama kayo or mag-asawa kayo. Pero kasi ang lakas na kasi ng energy dito ng kasal na eh. Meron, one reason kasi in this connection, bakit kayo naghiwalay is destructive itong person mo. Destructive yung patterns niya. Could be a very toxic person, samahan. Wherein siguro nung una nagtitiis kayo, no? Kasi syempre gano'n naman sa umpisa, if we love the person, gagawin natin lahat, magtitiis tayo, magsasacrifice. But eventually, siguro, sobrang destructive na talaga ng naging pattern dito sa samahan ninyo and yung patience ninyo is natuyo na rin. Naubos na rin, di ba? Lahat ng bagay na de-deplete. Kahit gaano tayo kabait, di ba? Lahat ng bagay may hangganan. So, yun yung nakikita ko. No? So, no longer willing to stay in this kind of toxic relationship. Kaya siguro nagkaroon na ng decision para maghiwalay na lang. Very kasi self-absorbed itong person that you're dealing with. May pagka-arrogant siya and one-sided, no? Napaka-harsh, cold person nito, tao na to. And laging iniisip niya siya yung tama. Hindi na kayo okay na maging magkasama kasi lagi na kayo nagtatalo, wala nang pakialaman, nawala na rin siguro yung feelings, malamig na energy na nadedetect ko dito eh. Isa pa, may mga gender stereotypes dito. So, very dominant siya porque siya yung lalaki. Alam mo yun? Siguro yung sa yun, may mga baluktot na pananaw siya about gender. Na in a relationship, dapat siya yung superior, siya yung nasusunod. Pwedeng ganun siya. Hindi ko nilalahat guys wag ninyo kung misinterpret. Hindi ko nilalahat. But in this reading, yun yung mga energies na nasasagap ko. So, etong person mo, is feeling niya siya yung superior. No? So, ngayon yan, meron ditong feeling ng incomplete, empty. Siyempre, kung dati may kinakasama ka, may asawa ka, may jowa ka, tapos naghiwalay ka, siyempre may naging malaking part ng buhay mo yun eh. And it's not easy na tanggapin or hindi easy na dumaan sa ganong process. So, I think it's normal na merong void or kahit pa paano merong nabakante, no? Nabakanting space sa puso mo, sa buhay mo. So, some of you feeling incomplete or feeling empty dahil siguro pagdating dyan sa part na yan, when it comes to your love life, no, siguro iniisip mo na, ayun, hindi ka nga naging maswerte.
dito sa relationship na to, no? So, ayan, nakikita ko nga, nagkaroon na ng parting of ways, nagkaroon na ng pag-move forward na lang. Mas pinili na lang ang pag-usad kaysa manatili ka pa dito. Kasi, hindi na rin naman nag-work, and then, syempre, painful na rin naman na magstay pa kayo sa isa't isa. Kung halimbawa, emotionally or physically, sana naman hindi, na nagkakasakitan na kayo. Diba? Hindi man kailangan maging physical yung sakitan eh. Yun, hindi kayo nag-uusap, yung magkasama kayo, pero alam mo yun, alam mong wala na. Di ba masakit yun? So, pwedeng ganun. Pwedeng ganun na rin kasing naging setup ninyo netong person na to. Oops. Yan, so yung iba nakakaranas pa nga kayo ng self-pity, no? Nandyan yung nahuhusgahan kayo, nandyan yung naging nagkaroon na kayo ng trauma or masyado na kayong naging maingat, nag-build na kayo ng walls of protection around your heart. Syempre hindi nakatakataka yun kung halimbawa nakaranas ka ng matinding pain or suffering sa ganitong klaseng relationship. Ayan, grabe, alam mo 'di ba, specific words na sinabi ko, self-absorbed. Ito 'yun. This is kasi nasa isip ko ano energy nitong person mo right now. Absorbed talaga siya, narcissist. O one-sided talaga yung relationship at saka nila-love bump ka lang yan. Ayan no, nanggagaslight pa. Oh. Alam mo kasi ang isang lumitaw dito, butterfly, pwedeng hindi ko alam kung may mga past issues or trauma itong person mo that caused na maging ganito siya. So, pwedeng unhealed siya, pwedeng may hindi magandang past, kaya siya naging ganito. Pero, ang ano lang kasi nun, yung nagsasuffer is ikaw. Yung nagsasuffer yung mga nakarelasyon niya na ganyan kasi siya. So, pwedeng unhealed tong person mo. Hindi ko alam kung may mga issues ba sa kinalakihan niya, sa family niya, pwedeng nag-ugat ito nung childhood niya. Hindi ko alam kung may mga childhood trauma siyang pinagdaanan, no? Kaya lang naipo-project niya kasi ito sa mga nagiging karelasyon niya or mga magiging karelasyon niya kung hindi pa siya nag-heal. Pero inaalam pa rin niya yung mga bagay-bagay about you. Ayan, tinanong ko kasi yung mga energies niya. Itong mga black cards na lumitaw dito is your person's energies. Are your person's energies sa ngayon. So, ayan. Pwedeng chine-check ka pa rin niya sa social media. No? Kaya lang talagang mahilig mag-gaslight to. Dalawang cards talaga. Oh. So, if ever na magkakaroon kayo ng communication neto, magkakaroon kayo encounter pa rin, makakaharap mo pa rin siya. The same person, unhealed person. No? Oh, I think itong person na to naging hurt siya in the past, kaya nga siya naging ganyan. Pwedeng scarred siya, scarred din siya eh. Okay? Pa.
Okay, so meron din siyang ganitong ano, ganitong paniniwala or paano ba, trauma na everyone lives. Siguro iniisip niya na yung mga baka sa mga past relationships niya or past relationship niya, nakaranas din siya ng inogag siya or iniwan siya. Meron din naman siyang may mga issues siya sa sarili rin niya eh. Ayan no, may mga false self-belief siya, tsaka self-judgment siya. So, hindi lang ikaw ang na-hurt dito, kundi siya, meron din siya mga hurts na until now, hindi pa siya healed or awakened pagdating sa mga ganyan na pinagdaanan niya. Kaya yung relationship niya ngayon ang nagsasuffer, no? Okay? Check pa natin yung energies nito. Siguro ma-pride din, no? Isa pa yun. Ma-pride, ma-ego. Kasi kung titignan mo self-absorbed narcissist, no? So, pwedeng ang daming issue sa kanya. Nandun lahat yun, yung mga, kumbaga yung mga ingredients ng disaster ng ganitong klaseng connection. Mahirap siyang kasama actually. Mahirap siyang pakisamahan, mahirap siyang kasama. May pagka-immature din. Kaya lang nakita ko na minahal ka kung naghahanap ka ng clarity, kung minahal ka nitong tao na to, nakikita ko naman na minahal ka naman niya. Nagkataon lang na may mga issues din siya sa sarili niya. Or nagkaroon kayo ng issue about, nagkaroon ba kayo issue about mga trust issues or temptation, yung mga ganyan. Kasi may temptation na lumitaw dito eh. Okay? Or third party. If there's a third party here, I don't think na magtatagal sila nung third party. Oo. Possible din na mag-fizzle out yung connection niya dun sa third party and eventually, hindi rin naman mag-work yung relationship nila. So, therefore, pwede rin namang hindi sila magtagal netong third party kung nagkaroon man ng temptation or third party. Since nakikita ko na merong possibility dito sa cards. Merong energy dito anytime naghihintay siya. Bahala ka na mag-identify kung energy mo ba yung energy niya. Naghihintay to. Sabi ko nga, pwedeng ma-pride yung isa sa inyo rito or pareho kayo. Pwedeng naghihintayan kayo kung sino yung unang lalapit, kung sino yung unang lalambot or makikipag-usap. Meron akong nakikitang paghihintay. Pero sa side niya, I don't think na mauuna siya kasi nga mataas ang pride, malaki yung ego niya, may pagka self-absorbed narcissist siya. Tsaka nakita ko hindi siya mag-e-effort. Ayan dito pa lang nakikita ko hindi siya mag-e-effort. Okay, so yan yung mga what's next. Ano naman yung possible na pupuntahan nito? Hindi ko alam sa'yo kung willing ka pa na
tanggapin tong person na to or willing ka pa na ayusin. Kasi merong energy dito na parang itatry niyang maghintay, itatry niya na ibuhos lahat ng kaya niya dito sa relationship na to, kung hanggang saan niya kaya. Ayan o, kahit bugbog na siya inside, kahit nahirap na, sobrang nasaktan na, parang, okay, tatry ko pa rin ipaglaban or itatry ko pa rin maghintay, no, kung sakasakali. Parang ganun eh, energy neto. Ayan o, meron pa rin ditong pag-asa. Hindi pa rin namamatay yung pag-asa nung isa dito sa inyo. So, somehow, pwedeng, kung ikaw yan, pwedeng nag-i-expect ka pa rin na kung sakali na magkaayos pa ba kayo na itong person na to. Pages. Actually, dalawa yung pages dito. So, may energy dito ng pagiging immature or pwedeng mas bata sa age. Dalawang pages eh. Wheel of Fortune. Ayan o, may Wheel of Fortune. Possible na, possible na magkaroon pa kayo ng another chapter neto or paano ba to? Parang babalik na energy. Kasi nga meron ditong hopeful pa rin, no, si Star card. Takpan natin yung mga bold. Hopeful pa rin siya. Di ko alam bahala ka na kung energy mo yung energy niya. Pero right now is pwedeng meron ditong undecided pa rin or pwedeng nakikiramdam eh. Tinitignan niya yung options niya with the Two of Pentacles. Tinatansya niya pa yung situation or tinatansya niya ba tong person na to kung willing pa ba to? Ano ba yung what are the odds kung baga kung halimbawang magre-reconnect. Pero pwede ring magkaroon pa ng communication eh. Since may mga pages dito eh. Pwedeng mag-start over again. Since meron ka ring Wheel of Fortune and pages. Oo. Pwede. Ang feeling ko, hindi pa totally hopeless case yung sitwasyon ninyo nitong person na to. Sa tingin ko. Maaari pa kayong ma-reconnect. Kasi ayan o, meron ditong parang pagbawi or paano ba yun? I-redeem niya yung sarili niya, yung reputation niya kung halimbawang nagkaroon man ng atraso tong person na to. Pwede. Sa tingin ko lang hindi pa totally hopeless yung sitwasyon ninyo. And then nakikita ko dito is hindi ka naman magiging single for so long kung halimbawang wala kang makakonect ngayon. So, nakikita ko rito, kung hindi man kayo magkabalikan itong person na to, pwedeng merong ibang person kang mamimit darating sa buhay mo. Yun nga lang, pwede kasi ang nakikita ko, pwedeng mas bata sa'yo. I hope hindi na immature kagaya nitong ex mo or past mo na to. Ayan o. Healing from heartbreak. Freedom from, okay. So, ikaw, gusto mo na talagang makalaya dito sa person na to. So, yun. It could be na itong page and ito is an indication
Itong mga to is an indication na makakahanap ka pa ng may mai-inlove pa sa'yo. Ayan o, it could be soulmate. Dalawa lang yan. Itong tinutukoy na ex mo, yan sinasabing soulmate na yan, or kung sino man tong paparating sa'yo. Yung paparating sa'yo, it could be a fire sign. O, ayan o. Yes, there is a new chapter para sa'yo dito sa ascending card. Whether this is healing or yung rekindling, kung magkakaroon ng pagkakaayos dito sa person mo na to, or it could be a new person which is pwedeng yun yung soulmate mo. Oo, kasi merong ditong new face eh, 'di ba? Yun nga, sabi ko nga may new chapter with the Wheel of Fortune. And there is also a chance na matatranscend yung mga obstacles dito sa connection na to, which is also indication ng star card na maaaring malagpasan nyo naman tong pagsubok na to kung ito pa rin yung current person mo. Okay, so ito yung mga na-pick up mo energies dito sa inyong reading. Kung nagustuhan nyo, nakarelate kayo, don't forget to leave a like, comment dyan sa baba, pa-share na rin, malaking tulong yan. Sana makatulong sa inyo to. Love you all. Babush!